Diyos ko, katakot-takot ang mga nakita sa tiyan nitong si Puti. Kung maalala nyo sa previous video natin, sinabi ko sa inyo na babalikan natin si Puti para nga madala natin sa vet. Yung unang dala nga kasi natin sa kanya sa vet, nilagyan nga siya ng dextrose, tapos binigyan nga ng ilang mga gamot para medyo lumakas siya. Tapos sabi nga ni mother, kailangan na rin natin siyang ibalik agad-agad ngayon para ma-make sure nga na talagang maagapan pa natin kung ano man yung nangyayari sa kanya. Kaya naman ito, maaga pa lang, nagdali-dali na rin nga si na mother na umalis sa bahay, tapos dumiretso na nga sila dito sa amin. Ang family nga ni Puti na lang ang nagdala sa kanya dito sa amin para nga hindi na natin siya puntahan sa kanila since medyo malayo nga yun. Nandito nga muna siya sa side na to guys habang hinihintay si mother kasi mahangin nga dito since mapuno yung kabilang side ng bakod na to. Tapos may gate nga rin at mula dun yung hangin. Dito rin nga sa part na to malilom talaga kaya dito rin siya inilagay at saglit lang rin naman siya naghintay kina mother parang wala pang 5 minutes. Hindi ko kasi talaga siya guys may ipasok sa loob kasi talagang may issue rin ako sa doggy ko na nasa loob at ayoko naman na mahawaan niya itong si Puti. Ano rin nga dito mga pusa guys, bali hindi ko talaga alam kung sino nagmamay-ari sa kanila tapos nandito nga sila palagi kaya naman binibigyan ko rin sila ng food at saka syempre pati na rin ng tubig. Eto naman guys si Oreo, ayan nandito nga siya sa labas at may electric fan pa dyan ang batang yan kasi minsan talaga medyo umiinit nga. Pero palagi rin namang malilom dyan. Pagpasok naman sa loob, nandito nga itong si Blue, bali kapatid po siya ni Mazda at ayan for the salubong nga po siya dyan sa kanyang wowa. O baka may mag-comment naman dyan na kapag may lahay nasa loob tapos kapag Aspi nasa labas ay manood muna kayo ng video para alam nyo. Charis. Hindi guys, ganito kasi yan. Si Oreo po kasi nagpapagaling nga po siya mula sa kanyang galis kaya hindi ko po siya maipasok sa loob. Pero no isang araw po pinasok ko siya sa loob tapos dahil nga doon bigla nagkaroon ng issue itong si Blue at dadalhin ko rin nga po siya sa vet ngayon kasabay ng pagdadala natin kay Puti. Kasi naman itong si Blue talagang nagtatai po siya at yung pupo niya talaga is basag na basag. Yes po, kaya Diyos ko, ewan ko kung ano talaga nangyari sa batang to. At nagsimula nga lang yun nung nagsama sila ni Oreo at naglaro sila ng ilang oras dito sa loob. Nung time kasi na yun, pinapasok ko si Oreo tapos yun na yung naging epekto dito kay Blue kaya patitingnan ko siya. Kasi si Oreo okay naman siya, okay yung pupo niya tapos masigla siya. Anyways, ito naman ang kaguluhan dito ngayon dahil si Perseus ay in heat kaya ayan pumapayag siya na kulit-kulitin siya ni Blue. Alam niyo naman na maldita talaga yung Perseus natin pero pumapayag lang nga siya na ganyanin siya kapag in heat siya. Pero Diyos ko, sinasabi ko sa inyo kapag hindi in heat etong si Perseus at nakamaldita mode siya, hindi makakalapit si Blue sa kanya. Kasi naman papalapit pa lang si Blue Tin, nataraya na agad niya at nakaredy na agad ang kanyang kamay at nakalabas yung mga claws niya. Tapos sa kanya hinahampas si Blue. Nung unang hampas nga nitong si Perseus kay Blue, grabe yung iniyakan ni Blue tapos nagkaroon siya ng sugat sa ilong dahil nga ng pinakakalmot nitong si Perseus. Anyways, maya-maya pa kinarga na nga si Puti dito sa sasakyan at dito nga siya magsistay sa likod ngayon. Okay, mag-alala guys, yan ang reason kung bakit may bubong dito sa likod guys at dito lang rin kasi talaga kasya itong cage niya. Kita niyo rin naman guys sa talagang malilom siya dahil ng bubong tapos kapag umaandar naman mahangin naman talaga dito. Syempre after yan for the go na rin tayo sobrang lapit rin naman dahil dito nga lang tayo sa Taal pumunta. Malaking bagay nga na malapit na yung vet nila dito sa atin kasi hindi na nga natin kailangan bumiyahe ng malayo at hindi na rin nga mahihilo sa biyahe ang bata. Pinasok na rin nga siya dito sa loob syempre para nga matingnan na rin siya tapos ibang doktor nga pala nila yung titingin sa kanya ngayon para at least makuha rin nga natin kung ano yung opinion pa ng ibang doktor dito sa kalagayan niya. Tingnan nyo naman kasi sobrang payat talaga ng body niya tapos super laki ng tiyan niya. Paano ba naman kasi wala talaga siyang ganang kumain kasi nga may nararamdaman siya at may iniinda siya. Tapos hindi rin talaga siya binibigyan ng masyadong maraming pagkain kasi sabi ko nga sa inyo natatakot sila dahil kada kain nga niya at kada inom palaki ng palaki yung tiyan niya. Tapos natatakot nga sila na baka daw maya pumutok na yung tiyan nito. Chinek-check rin nga muna ni Doc yung tiyan niya tapos sabi nga niya malambot daw at possible na tubig or liquid yung laman ng tiyan niya na to. Pero syempre kailangan din talaga natin siyang tingnan muna kaya hindi pa talaga makapagbigay si Doc ng findings kung ano talaga sa tingin niya yung nasa tiyan ng bata. Una na niya munang physical test ang bata. Syempre chinek yung kanyang tiyan, yung kanyang heartbeat at kung ano-ano pa. Marami nga siyang sinabi rin sa amin na posibleng maging sakit ng batang to hanggang sa chinek nga niya yung kulay nga ng bata at ayan sobrang putla daw niya. Kita niyo naman yung gilagay niya dapat talaga mapula-pula guys pero sobrang putla nga po. Ibig sabihin nga nun guys anemic nga daw siya at yan din siguro yung dahilan kung bakit talagang lumaki yung tiyan niya. Sabi nga ni Doc guys kailangan pa muna natin ng more tests para makita talaga kung ano yung dahilan na to para magamot natin at para hindi na nga to mangyari sa kanya at syempre para mapaliit na yung tiyan niya. Bale dito nga kinuhanan rin muna siya ng dugo para i-CBC tapos i-blood chem. Mahalaga rin kasi talaga yun para makita guys kung meron ba siya mga infections whatsoever. Tinimbang na rin nga muna siya dito at tumimbang nga siya ng 5.5 kilos at sabi nga ni Doc 5.5 kilos siya kasi ang mabigat sa kanya ay yung tiyan niya. Pero nung unang dala namin sa kanya dito sa vet guys mas maliit pa talaga yung tiyan niya, mas lumaki pa nga talaga siya ngayon.
Nagpadala rin nga sila dito ng pang ultrasound guys, since ito na nga yung pwede nilang gamitin para makita nga yung laman ng tiyan ng batang to. Hinintay rin nga talaga namin to guys kasi gusto rin talaga naming malaman talaga kung ano nga ito. Upon checking talagang sabi ni Doc tama nga daw yung hinala niya at puro tubig nga daw ang laman ng tiyan ng bata. At actually guys, yan din po talaga yung mga sinasabi niya sa comment section na tubig nga daw po yung laman at marami rin nga sabi sa inyo guys na ganyan din yung nangyayari sa mga doggies nyo. Kita nyo yung mga black na yan guys, yan ay puro tubig po yan. Tapos may mga nakita rin nga po dyan ng mga bulate. Pero syempre hindi muna natin tatanggalin yung mga bulate daw, baka daw hindi niya kayanin pagsabay-sabay natin ginamot, uunahin daw muna natin yung tubig sa tiyan niya. Hindi nga makapaniwala talaga si Doc dyan guys kasi sobra daw talaga yung lamang tubig dito sa tiyan niya at kailangan din daw talaga yung i-drain. Pero sabi nga ni Doc, hindi pa daw muna niya yung i-drain kasi gusto pa daw talaga niya makita ng mas maayos kaya kailangan daw nating ipa-x-ray ang bata. Tapos ipapa-check rin nga daw natin yung size ng kanyang puso para ma-make sure nga na hindi lumalaki yung puso niya. Pero dahil wala pa silang x-ray dito guys, dadalhin nga natin itong si Puti sa ibang vets na pinagkakatiwalaan natin kung saan nga may available na x-ray machine. Si Ma'am Christine at si Sir Raymond na nga mismo guys yung tumulong sa atin pagbubuhat dito kay Puti para mailagay nga ulit siya dito sa likod. Hindi din naman kalayuan guys yung pupuntahan natin talaga since bawan lang siya kaya ox na ox naman si Puti. In fairness din naman sa kanya hindi siya talaga naliliyo sa biyahe. Inayos na rin nga ni Sir Raymond yung pwesto niya dyan para ma-make sure na hindi rin talaga tutumba yung cage niya habang nasa biyahe tayo. At eto for the go na nga kami guys sa kabilang vet at talagang hindi pa kami nakakakain ito. Gusto lang talaga namin na madala muna itong si Puti. Pero hanggang dito na lang muna guys at abangan nyo na lang muna sa susunod na video kung ano yung magiging resulta ni Puti dito. Kasi talagang Diyos ko maloloka kayo sa nakita sa x-ray niya pero somehow matutuwa rin naman kayo. Basta guys abangan nyo na lang yan sa susunod natin na video.